Yun na magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, formal na po, naghain na po si Yorme Isko ng kanyang Certificate of Candidacy bilang mayor po ng Maynila. So ito, bakbaka na po talaga. Pero ang mas mapapalaban dito ng todo si Mayora Hani Lacuna. Kasi dito kung pagbabasihan ninyo, kung titingnan niyo yung mga iba't ibang video, kasi may mga napapanood tayong mga video tungkol kay Hani Lacuna na nag-iikot-ikot ngayon, pati na rin sa mga video na nag-iikot din si Yorme Isko, makikita mo yung pagkakaiba eh. Makikita mo na kay Mayora Lacuna, ang focus ng camera nasa kanya lang. So hindi na nakikita yung mga nasa paligid niya kung gaano karaming mga taga Maynila yung sumasalubong sa kanya, yung kanyang presensya ba eh parang ah, nandoon. Alam niyo yung ano, yung excited yung mga tao pag nakikita siya, parang gano'n. So parang ang nangyayari, ini-entertain na lang si Mayor Lacuna dahil siya yung current mayor. Pero kung titingnan mo naman yung mga video na si Isko naman yung kanilang ah, parang pinopromote, makikita mo na pag inikot yung camera, nandun yung mga taga Maynila na sumisigaw na bumalik ka na. So kaya nga magiging mabigat yung magiging laban dito. Kumbaga rito, mas kailang magtodo effort ni Mayor Lacuna kesa dito kay Mayor Isko. Siguro sapat na kay Mayor Isko na iparating lang sa mga taga Maynila na siya ibabalik ay siya ibabalik na bilang mayor, tatakbo na po siya. So pinormalize niya na siya ay tatakbo mayor. Parang dito okay na 'yon. Parang hindi kahit hindi na siya nga siguro rito sumama mangampanya, pero siyempre sasama't sasama pa rin siya kasi kailangan niya pa rin buhatin yung bago niyang team eh. Kasi yung mga dati niyang teammate, sila Hani Lacuna, eh medyo humiwalay ng landas. So kailangan niyang bumuo ng panibago na tutulong sa kanya na ibalik uli yung honor, yung sabihin natin, yung sigla, yung saya ng Maynila. Kasi ngayon talagang kung mapapansin nyo, ang Maynila medyo parang lumamlam yung sigla eh. Kung mapapansin, especially pag gabi, na dati ang liwa-liwanag, ngayon parang masyado, medyo madilim-dilim na. Medyo may liwanag pero hindi na ganun kaliwanag eh. Ramdam mo yung pagkakaiba nung nakaraang administrasyon ni Isko kaysa sa administrasyon ngayon. So ngayon, yan po yung pag-uusapan natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Planong bawiin ni Isko Moreno ang pagkaalkalde sa Maynila mula sa dating kaalyadong si incumbent Mayor Hani Lacuna. Napilitan daw si Moreno na tumakbo ulit dahil nakukulangan daw ang mga Manilenyo sa mga benepisyo sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Babalik ka na! Babalik ka na! Yan ang sigaw ng mga taga-suporta ni dating Manila Mayor Isko Moreno na Yan po ang sigaw ng mga taga-suporta ni Yorme Isko. Samantalang doon kay Hani Lacuna, yun ang isinisigaw ni Mayor Lacuna na nakikisigaw lang yung kanyang mga supporter. Kasi kung titingnan nyo rito, di ba, hindi nagsasalita si Mayor Isko ng ganon, si Yorme. Ang sumisigaw, yung mga supporter niya. Samantalang kay Mayor Lacuna, kung panonoorin nyo yung video, siya yung nangungunang sumisigaw. Kumbaga nagse-second demotion lang yung kanyang mga supporter. So doon pala makikita mo na yung comparison. Diyan pala mararamdaman mo na sino yung may advantage pagdating sa pagiging mayor dito sa Maynila. magtipon-tipon sa Arroceros Park kanina. Ayan oh, kung makikita ninyo dito yung camera inikot. Makikita mo maraming tao. Pero dun sa video kay Hani Lacuna, ang focus lang nasa kanya. Sa team niya, sa mga supporter niya. Kasi
walang masyadong tao na nanonood or nandun sa area na yon para suportahan yung sinasabi ni Mayor Lacuna na wala nang babalik. Ng umaga, sinamahan nila si Moreno sa paghahain ng kanyang Certificate of Candidacy bilang alkalde. Kanya-kanya silang placard na bit-bit na may mensaheng Make Manila Great Again. Giit ni Moreno, ang hiling na ito ng mga Manileño ang nag-udyok sa kanyang tumakbo muli bilang mayor ng lungsod. In the last couple of months, I was worried why ang taong bayan nagsasabi na bumalik ka na. Then I noticed parang biglang madaming sasakmal sa pagka-mayor ng Maynila. Parang everyone is interested in running for mayorship. Siyempre ako naman, proud na proud ako kay Ate Hani. Proud kami sa kanya dahil tinulungan namin siya for like 20 years. We nurture her and the group. Marami rin daw ang nagtampo kay incumbent Manila Mayor Hani Lacuna. May ilang programa raw si Yorme na binago ni Lacuna. Gaya ng pagbibigay ng allowance sa mga senior citizen at pagpapatupad ng online schedule ng health center. Gusto rin daw baguhin. Bali yan, totoo po yan, yung sinasabing malaki raw yung binago dyan ni Mayor Lacuna tungkol dun sa pagbibigay ng cake sa mga allowance ng mga senior citizen. Nung una talaga, hindi ako naniniwala kasi hindi ako taga Maynila. So hindi ko sigurado kung totoo yung sinasabi nung isa sa mga nag-comment sa atin. Pero nung narinig ko to mismo kay Yorme, isa dun sa mga nag-vlog kay Bridja, kung di ako nagkakamali, shout out sa kanya. Salamat po dun sa video na hinirap ko sa'yo. So doon, kinonfirm ng mga senior citizen na talagang nagbago or binago yung sistema. Kung dati-dati daw ay nakakatanggap sila ng cake every time na may magbe-birthday na senior citizen, yung kanilang allowance na 500 na kapag hindi nila nakuha sa tamang oras, pino-forfeit. So, doon pa lang kumbaga, siyempre senior citizen 'yan. So kailangan bigyan sila ng ng allowance. I mean yung mas bigyan sila ng prioridad kasi siyempre senior citizen, siyempre minsan hindi mo alam, biglang sasama pakiramdam, hindi makabangon ng maaga or medyo busy. So minsan nakakalimutan din nila na payout pala ng kanilang allowance. So, pag hindi nila nakuha sa tamang oras at araw yung kanilang allowance, forfeited. Pero sa panahon ni Yorme, sabi nga niya, lubi-lubi. Hindi mo kunin ng January, kunin mo ng December, 6 na bulig yun, 6,000, kumpleto mo makukuha. Pero kung hindi mo makuha sa panahon ni Lacuna, say goodbye sa yung 500. Ang tanong, saan mapupunta yung 500? At the same time, yung cake na every year na magbe-birthday yung senior citizen, saan din napupunta yung budget? Dahil tinapyasan yung budget para dun sa cake. Kaya nga na-confirm natin dun sa isa sa mga nag-comment dun sa isa sa mga video natin, na-confirm natin na totoo yung sinasabi niya. Kaya na-content din natin yung kasi nga, kumbaga hindi yun paninira. Mismong senior citizen, yung mga nag-confirm na totoo yung claim nila na sinabi ni Mayor Isko. Ni Moreno ang estado ng Maynila pagdating sa turismo at crime index. I respectfully ask Ate Hani na kako nananawagan yung taong bayan, ayaw ko naman magbingi-bingihan. Baka ate pwede akong bumalik sa pagka-mayor. And swiftly, she answered, no, I'm running for re-election. Nagulat nga ako na hindi ko akalain na ganun ang magiging reaction. But, hayaan nyo na lang yung Ate Hani ko. I mean, let it be.
Hindi pa raw niya ulit nakakausap si Lacuna mula nang ipaalam niyang tatakbo siya bilang mayor. Dinepensahan din ng dating alkalde ang 15 billion pesos na inutang ng Manila LGU sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sabi ni Lacuna, aabutin niya ng 20 taon bago mabayaran. Pero giit ni Moreno, kinailangan niya itong gawin dahil sa pandemya at sa mga proyekto at programang kailangan pondohan. And I've never hide. Every single day, nagre-report kami sa taong bayan. No? Ito uutangin natin, ito bibili natin. Ito kasi natatakot ako baka magutom yung 2 milyong mamamayan sa lungsod ng Maynila. Bagay na ipinagpapasalamat ko sa Diyos, bakuna, gamot, ospital ng COVID, doktor, nurses, gamit, equipment, at higit sa lahat, walang nagutom sa Maynila. Tingnan nyo yung mga ginagawa nilang propaganda pagdating sa case ko. Na, kumbaga, lahat na-justify. Kumbaga, lahat open secret. So, ang ibinabanat ngayon, yung una kasi, yung nagiging banat ni Mayor Lacuna, yung pagiging traitor daw ni Mayor Isko dahil daw sa, kumbaga parang hinabilin sa kanya Nangako sa kanya daw na itong si Yorme hindi na babalik bilang mayor ng Maynila. Yun nga lang kasi, ang problema dun pinabayaan niya kasi. Kung inayos niya lang yung pamamalakad or sinunod niya lang yung kung ano yung nasimulan nila or mas hinigitan pa siguro niya yung ginawa ni Mayor Isko, hindi maghahanap yung mga taga Maynila ng bago or hindi nila gugustuhin bumalik si Mayor Isko. Baka ang sinisigaw nila dito, okay na kami kay Mayor. Okay na kami kay Mayor. Baka ganun pa isigaw ng mga taga Maynila. Dahil nga pinabayaan, dahil hindi niya hinigitan, imbis na mapaganda, sumama yung lagay ng Maynila. Kaya nga 'di ba nasama nga yung Maynila sa, I think number 1 daw yung Maynila sa worst city sa Asia yata yun, kung di ako nagkakamali, kung Asia or Pilipinas. Pero yun na nga, nanguna yung Maynila sa pinaka-delikadong lugar daw para tirhan during Lacuna administration, kung di ako nagkakamali dun sa balita. So, sampal yun sa ginawa ni Mayor Isko dahil nung panahon niya, nakita nyo talagang umiikot si Yorme. Talagang naaalala ko nun, yung mayroon silang isang hinabol na tumawid ng Caloocan. Siyempre, boundary lang, di ba, yung Maynila at saka ang Caloocan. So, kino-ordinate niya talaga yung Caloocan na kailangan nilang i-turn over yung kanilang hinahanap na tao dahil tumakbo dun sa city nila. Ganun ka porsigido si Yorme na talagang ayusin yung Maynila. Na ang nararamdaman ngayon ng mga taga Maynila, ipinabayaan ni Mayor Lacuna. Ito, kumbaga marami ritong nagrereklamo na sa mga enforcer pa lang ng Maynila. Kung dati-dati, striktong laging kinakausap ni Yorme na talagang gumawa ng tama yung kanyang mga traffic enforcer. Ngayon talagang parang nagwala bigla na parang kanya-kanyang lakad ngayon yung mga enforcer na minsan wala na sa lugar yung panguhuli. Pag wala kang dashcam or body camera na magpapatunay na mali yung panguhuli, talagang tutuluyan ka ng mga enforcer. Nung panahon ni Yorme, pag nagkamali ng enforcer ng kanilang huli, talagang sibak ang ginagawa ni Yorme or talagang may suspension, mayroong tawag dito, mayroong sanction. Pero ngayon, parang walang nangyayaring ganun ngayon sa mga enforcer. At the same time, kung mapapansin nyo, kung mag-iikot kayo, lalo na sa may Road 10, yung mga nakapark na mga malaking truck dyan, nung panahon ni Yorme, pinaghahatak yan, talagang pinagbabawal niya na mag-parking yung mga truck dyan. Pero ngayon, may napansin nga ako dun, may enforcer pa nga dun, pero yung mga truck, ang daming nakapila para nakapark lang doon. Hindi natin alam kung anong sitwasyon, pero ang ibig ko lang sabihin doon, nung panahon ni Yorme, ayaw niya na may nakapark na mga malaking truck doon. Kasi nga major highway yun Isa yun sa mga nagkukos ng traffic.
Pero ngayon talagang nagiging ano siya, nagiging parang parking lot ng mga truck. Mag-ikot kayo sa Maynila ngayon, ang daming mga major highway or kalsada dyan na kala mo parking space. Sa sobrang traffic, andun pa yung mga sasakyan nakapark. Yun yung isa sa mga nawala nung panahon ni Yorme na bumalik ngayon. Kaya nga ang sigaw ng mga taga Maynila, bumalik ka na. Dahil nakita nila yung mga mali, yung mga pagpababaya ni Hani Lacuna na supposedly dapat sinundan niya kung ano man yung plano nila. Kasi dito lumalabas nga rito si Hani Lacuna pa yung ang unang sumira sa kanilang naging usapan. Siguro dahil kaya inabilin ni Yorme yung Maynila kay Lacuna dahil siyempre malamang may usapan sila na ipagpatuloy mo kung ano yung nasimulan natin para hindi na siya bumalik. Since hindi nga tinuloy ni Hani Lacuna yung napag-usapan, ang daming binago, ngayon yung taong bayan na mismo ang humihingi na bumalik si Yorme. So, hindi kasalanan ni Yorme yung kanyang pagbalik. Ang sisihin mo, Mayor Lacuna, yung mga taga Maynila na hindi na nagugustuhan o nakukulangan sa serbisyong ibinibigay mo. So, taong bayan pa rin talaga yung magsasabi kung sino yung gusto nilang umupo at mamuno sa kanila. Hindi yung politikong akala mo parang ginawang tagapagmana nung kanyang sinundan. 'Di ba? So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.